tawagin niyo na lang ako sa pangalang Trisha. Isang call center agent at nanggaling sa isang mahirap at hindi buong pamilya. Pero hanga ako sa aking ina dahil nagawa niya akong pag-aralin ng mag-isa. At dahil doon, kasama sa mga pangarap ko, ang mabigyan siya ng maginhawang buhay. Good morning, Nay. Oh, good morning din, Ana. Bigat sa luwan mo kung mag-agahan bago ka magpahinga. Sige po. Kumusta naman ang trabaho? Ayun po. Sobrang nakakapagod. Hindi pa rin mawala-wala yung mga masusungit na callers. Kaya napatawag na naman po ako sa office. Oh, bakit naman? Kasi naman murahin ba naman po ako ng sunod-sunod tapos sinabihan pa po akong walang utak? Wala daw po akong karapatan na magtrabaho sa ganon dahil wala naman daw po akong alam. Siya nga yung walang utak na hindi makaintindi ng simple instruction. Naku! Kapag talaga naalala ko na yung mga ganon, kumukulo talaga yung dugo ko, Nay. Alam mo naman na ganyan talaga ang trabaho Di sana pinagpasensyahan mo na. Nay, kapag ako nalalait na at ramdam kong tinatapak-tapakan na po yung ego ko, lalaban po talaga ako. Kung hindi ko lang talaga kailangan ng trabaho, naku, aalis talaga ako dun. Bakit niya naman kasi hindi ka nalang umalis? Tignan mo nga yung itsura mo. Konting-konti na lang magiging panda ka na sa paningin ko dahil dyan sa mga mata mo Si nanay talaga? Maganda pa rin naman po yung anak nyo Kasi nagmana po ako sa inyo. Nambola pa ang batang to. Ayan, kumain na tayo. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko yung kanin. Kukuhanin ko lang. Sige po, Nay. Oh, Nay, ako na po. Mabigat po yung kaldero. Kaldero lang to. Masyado ka naman kung mag-alala. Nay, alalahanin niyo po na mahina yung puso niyo. Kung bakit ba naman po kasi ayaw niyo akong payagan na maghanap ng katulong niyo dito Kaya ko naman pong bayaran yun gastos lang yun. Kung bibigyan mo pa ako ng katulong, wala nang matitira para sa'yo. Lahat ng sweldo sa akin ang pupunta. Mahal pang mga gamot na iniinom ko. Kaya nga po ako nagtatrabaho para sa inyo, Nay. Tapos, magpapagod ka. Dapat nga po nagpapahinga ka na lang ngayon Mas magkakasakit ako kapag ganon. Pasensya ka na anak kung nagiging pabigat na ako sa'yo. Dapat ngayon ini-enjoy mo ng buhay mo. Kaso, heto, malaki na agad ang responsibilidad mo. Susang mama ko, nagdadrama na naman. Mayakap nga sa nanay ko. Nay, kahit kailan, hindi ka naging pabigat sa akin. Saka, nag-e-enjoy naman po ako sa buhay ko, Nag-e-enjoy ako sa mga pag-aalaga ko sa'yo, tulad nung pag-aalaga mo sa akin. Pero ang gusto ko, naging masaya ka pa rin. Nay, masaya naman po ako At si Paulo po ang karagdagan nagpapasaya sa akin. Sigurado ka bang mahal ka niya talaga? Oo naman po. Nagpaplano na nga po kami para sa future namin At syempre, kasama ka po sa mga plano namin. Kaya dapat, Nay magpalakas ka dahil ihahatid mo pa ako sa altar. Masaya naman ako na nakatagpo ka na ng taong mamahalin mo. Ang gusto kasi maranasan mo ang sayang pinaramdam sa akin ng tatay mo nun. Nararanasan ko naman po yun, Nay. Mabuti naman kung ganon. Basta nandito lang ako palagi para sa'yo, At kapag sinaktan ka at iniwan ka niya, tatandaan mo na nandito lang ako. Ako ang magmamahal sa'yo ng habang buhay. Huwag mong kakalimutan yun, Opo, Nay. At ako naman po, habang buhay kitang aalagaan. Halika nang kumain na tayo. Naghangad ako magkaroon ng isang mayaman at gwapong boyfriend. Kaya nung nasa college pa lamang ako, masyado na akong pihikan sa mga lalaki. Ang mga pinipili ko ay yung mga gwapo at mayayaman. But don't get me wrong, hindi naman ako masyadong gold digger. Minamahal ko naman sila. Kaso nga lang, may criteria akong sinusunod. Parang 2-in-1. May mahal lang nga ako. At kung sakaling kami ang magkakatuluyan, na magiging mayaman din ako. After several dates and boyfriends, I've met Paulo. Nagkakilala kami nang pumasok ako as a call center agent sa isang kumpanya sa Alamang. Gwapo at syempre mayaman.
kaya nga mabilis niyang nakuha ang puso ko. Siya ang aking ina. Silang dalawa ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ay mga may sawa na katolik ay. Uy, okay ka lang ba dyan? Kanina ka pa nakasimangot ah. Kulang na lang sabitan na ng kawali ang uso mo. Bakit ba? Si Pablo kasi. Kanina pa hindi nagte-text. Hindi naman sinasagot yung mga tawag ko. Baka naman busy lang siya. Anong busy? Ano naman ang pagkakabisihan nun, Aber? Busy sa babae, pwede naman yun, di ba? Alam mo, Tsaha, di ka nakakatulong eh. Alam mo naman nag-aalala na ako dito tapos ganyan pa yung mga banat mo sa akin. Alam mo, mas maganda na yung handa ka. At least kapag advance na yung utak mo, kahit makita mong may kalandian na siya dyan, hindi masyadong masakit. Sabi nga nila, di ba? Expect the unexpected, di ba? Ako, ewan ko sa'yo. Hindi magagawa yun sa akin ni Paolo dahil alam kong mahal na mahal niya ako. Sus, alam mo yung boyfriend mo? Yan yung mga nakakatakot na lalaki. Bakit naman? O, ito ha. Gwapo, tsaka mayaman. Halos lahat ng babae didikit dyan, ano? Siyempre, siya naman, feeling gwapo naman, kaya hindi niya maiiwasang magloko. Kaya dapat umiwas-iwas ka sa mga gwapo tapos mayaman. Hay naku te, dangerous yung mga ganun. Che, masyado kang bitter, no? Ingit ka lang kasi ako, may love life, ikaw nga. Mas gugustuhin ko nang maging single habang buhay kaysa naman lokohin ng mga lalaki. Hay nako, manood na nga lang tayo ng sine. Ay, teka ha, akin na yung cellphone mo. Huh? Bakit? Akin na yan. Para hindi ka makapag-text sa loob. Tara na. Basta naman ang music. Trisha, tignan mo yung dalawa na yun. Ha? Saan? Ayun o. Yung nasa baba, dun sa right side natin. Kanina pa kasi nagsisiumulan eh. Ano ka pa naman? Bakit naman naglalambingan lang? Umulagat talaga? Sus, yun na rin yun. Naglalandian sa loob ng sinihan. May motel naman. Ay, naku, sus ko talaga. Ang nadudulot nga naman ng dilim. Temptation. Alam mo, inggit ka lang yata eh. Ako? Naiinggit? Hindi, no? Asa ka pa. Hindi ako ganyan ka PDA. Saka yan, no? Ayan, no? Tingnan mo. Naghahali ka na. Ay, talaga ba? Ako, pustahan tayo, ah. May milagro ng ginagawa yung dalawang yan. Ito ka ba? Hayaan mo na lang sila dyan. May pagkachismosa ka rin, no? Hindi ako makapag-concentrate sa pinapanood ko, eh. Manood ka na lang. Okay, focus. Parang kilala ko yung lalaking na yun, ah. Cha. Oh, bakit? Tingnan mo nga yung lalaki. Parang namamukhaan ko, eh. Ano ba yung nasa mata mo? May night vision? Hindi na nga ako makaaninag dahil madilim nga dito, eh. Teka, para kasing si Paolo. Ha? Teka, paano naman naging si Paolo yan? Ewan ko pero lakas ang kutob ko eh. Lalapitan ko lang Hoy, umupo ka nga. Mag-iiskandalo ka na Hindi ko lang naman eh. Hindi ako mag-iskandalo, promise. Bahala ka ha. Kapag ikaw nagsisigawan na dyan, ako hindi tayo magkakilala. I love you, babe. Paolo? Trisha? Ayok ka! Ari ko! Ari, ano ba? Nanunood? Tama na! Huwag kang mag-iskandalo dito! Ako talaga nag-iskandalo dito, ha? Sino mas nakakaya sa ating dalawa, ha? Ako na niloko o ikaw na nanloloko at hindi ka pa pumili ng lugar? Hindi mo na binigyan ng galang to sinihan na to! Lumayo ka nga sa babaeng yan! Haliparat! Bakit di siya lalayuan, ha? Ano? Mas pinipili mo pa siya kaysa sa akin, ganun ba? Oo! Eh, para sabihin ko sa'yo, mas nauna siya. Ha? Ikaw ang sabit sa relasyon namin. Ayok ka! Ayok ka! Wala kang puso! Minuri kita ng soka pero ganito lang ginawa mo sa akin! Trisha, halika na nga. Tama na yan. Pinaglalaan mo lang ako! Ayok ka! Halika na, Trisha. Ano ba? Manaloko ka! Halika na kasi. Bakit niya nagawa sa akin yun? Ano ba bang kulang sa akin? Sabihin mo nga sa akin siya!
Ano ang wala sa akin? Ano pa ba? Wala, okay? Walang kulang sa'yo. Siya yung kulang-kulang para lokohin ka. Shh. Sige na, tama na. Huwag ka nang umiyak. Tapos ngayon, ako pa yung lumalabas sa may pagkukulang. Sama ko nagkamali. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga oras na yon. Sinaktan ako ni Paolo. Isang taong minahal at pinagkatiwalaan ko ng buong puso. Nagulat ako na may kahati pala ako sa intensyon niya. At ang masakit pa dun, ako ang kontrabida sa love story nilang dalawa. Sa loob ng 2 taong relasyon, wala akong kaalam-alam na number 2 pala ako. Sabi ng utak ko, tama na, hayaan ko na lang siya. Pero ang puso ko naman ang ayaw magpapigil. Ang sabi nito, kapag mahal mo, ipaglaban mo. Kaya naman pagkatapos na maganap ang sitwasyong yon sa sinihan, ay hindi ko siya tinigilan. Maya't maya, tinetext at sinusubukan ko siyang tawagan. Bigla na lang kasing nag-resign si Paolo sa kumpanya namin para siguro maiwasan ako. Pero ang hindi niya alam, sa isang taong sobra kong magmahal, hindi ko basta hahayaan na mapunta lang sa wala ang 2 taon naming relasyon. Paolo! Paolo, sandali lang! Ano na naman ba? Paolo, please naman Please mag-usap tayo. Hindi ko naman sinasadya yun. Pinahiya mo ako, Trisha. Sa harap pa ng girlfriend ko. Paolo, girlfriend mo rin naman ako Hindi na ngayon. Hiwalay na tayong dalawa dahil ayoko nang saktan pa si Lizelle, okay? Siya yung mahal ko, siya lang yung mamahalin ko. Ikaw? Playtime lang naman kita eh. Sineryoso kita, Paolo. Minahal kita sobra. Paolo, hindi pa ba sapat yun? Kulang pa rin ba? Kasi kaya ko naman magtiis eh. Gagawin ko lahat para wag mo lang akong iwan, Paolo. Ano, so ano? Ano? Papayagan kayong dalawa? Ganon? Oo. Kung kakalalabasan naman nun, hindi ka mawawala sa buhay ko, okay lang. Wala akong pakialam kung masaktan man ako na sobra. Basta ang mahalaga sa akin, makasama kita. Okay lang na magmukha akong tanga, magmukhang desperada. Kasi mahal na mahal kita sobra. Kaya sana maintindihan mo naman yun, Titiisin ko lahat para sa'yo. We're over, Trisha. Wala na tayo. Hindi ko na kailangan yung pagmamahal mo at lalong hindi kita kailangan. Kaya please, Trisha, tama na. Ayoko na. Ano, naintindihan mo ba yun? Hindi na kita mahal. Paolo! Paolo! Alam mo, ma'am, sa isang babaeng tulad mo na sobrang magmahal, hindi ganong klase na lalaki na babagay sa'yo. Sino ka ba? Noel, at your service, ma'am. Mas mabuti siguro kung sa bahay ka na lang iiyak kaysa dito. Hindi na kapati nagtitinginan ng mga tao eh. Gusto mo ba masasakyan? Tama-tama, kabababa lang ng pasahero ko. Ako na maghahatid sa'yo. Kahit wala mo ng bayad, para naman gumaan-gaan yung loob mo. Kaya huwag kang magalala, mabait akong tao. Wala akong gagawin masama sa'yo kasi wala nang masasama pa sa ginawa sa'yo ng lalaking yun. Salamat Halika, sasakyan kita sa tricycle ko. Tricycle? Oo, bakit? Hindi ka ba sumasakay ng tricycle? Sumasakay naman. Biyali ka na. Sige lang Teka, bakit dito mo ako dinala? Akala ko ba ihatid mo ko? Kanina pa kasi kita tinatanong kung saan yung bahay niyo, hindi mo naman ako sinasagot. Iyak ka nang iyak eh. Kaya naisip kong dalhin ka muna dito para huminahon ka. Hoy kuya, kung may gagawin ka sa aking masama para sabihin ko sa'yo may pinsan ako nagtatrabaho sa NBI, may kuya akong pulis at higit sa lahat, dating sundalo yung tatay ko, kaya kung may gagawin ka man sa aking masama, masisigurado ko sa'yo makukulong ka talaga habang buhay Hindi ako natatakot kasi wala naman talaga akong gagawin sa'yo. Siguro mas maganda kung dito ka muna magmuni-muni bago umuwi sa inyo. Kasi kapag nakita ng mga kamag-anak mong umiiyak ka, no, baka sa kulungan ng bagsak ng lalaki nang iwan sa'yo. Tingnan mo. Napangiti na kita.
Huwag kang maglala. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka nagiging maayos. Sa totoo yung sinabi ko na libre muna yung sakay mo ngayon. Pero syempre sa susunod may bayad na ha. Teka, bakit ang bait-bait mo sa akin? Hindi ko alam. Siguro ayaw ko lang na nakikitang babaeng umiiyak. Mahina kasi ang puso ko sa mga ganun eh. Yung nakita nga kitang pinahiya ng boyfriend mo. Ops, correction ha. Ex-boyfriend. Ex-boyfriend pala. Gustong gusto ko siyang sugurin eh. Bakit mo gagawin yun eh? Hindi mo naman kami kakilala. Hindi naman kasi pagiging lalaki yung ginawa niya eh. Kahit ano pa mangyari, hindi dapat nang papahiyan ng babae sa harap ng maraming tao. Kailangan may respeto pa rin kasi pwede naman idaan nyo sa matinong usapan eh. Ako rin naman kasi may kasalanan eh. Siya na nagsabi na ayaw niya na, pero ako pa rin yung pilit ng pilit. Kaya siguro ayun, nagawa niya yun sa akin kanina kasi nabi ko na siya. Kahit na, dapat ang mga lalaki, mahaba ang pasensya sa mga babae. Tsaka alam mo ma'am, totoo yung sinabi ko sa'yo kanina. Hindi bagay sa'yo yung mga taong ganun. Ang daming tao na gustong maranasan na may taong magmahal sa kanila ng sobra. Tapos nasa kanya na yung taong yun, sinaktan pa niya. Love is so unfair. Mali yan ma'am. Tao ang hindi patas kung magmahal. Tsaka kawawa naman yung pag-ibig. Palagi na lang siya sinisisi kapag nasasaktan eh. Desisyon naman ng mga tao kung bakit sila nasasaktan eh. So you're saying na kontrolado natin kung sino mamahalin natin? Hindi naman. Totoo yung hindi natin kontrolado kung sino yung mamahalin ng puso. Pero kontrolado natin yung desisyon kung ipagpapatuloy natin ang pagmamahal dun sa taong yun. At sa desisyon ding yun, marami nagkakamali kaya marami nasasaktan. Mukhang marami ka ng experience sa love ah. Hindi naman. Nakikita ko lang sa mga pinapanood at binabasa ko. Nag-aaral ka pa rin? May bala akong mag-aral pero nag-iipon muna ako. Sa ngayon, nagbabasa-basa ako lalo na yung mga English na libro. Para naman hindi mga lawang yung utak ko. First year college lang kasi tinapos ko eh. Well, that's good. At least, may plano kang ipagpatuloy yung pangarap mo. Sana maging successful ka. At ikaw din ma'am, sana makahanap ka na ng taong magmamahal sa'yo ng tapat. Masyadong magandang buhay para aksayin mo ang oras sa isang taong hindi naman karapat-dapat sa'yo. Ay, Trisha na lang itawag mo sa akin. Masyado naman formal kung ma'am. Sige, Trisha. Okay ka na ba? Medyo. Salamat ha. You're welcome po. Bakit ganoon? Bakit kung sino pa yung nagmamahal ng totoo, nagbibigay ng todo, sila pa yung nasasaktan, nang iwang mag-isa? Pinigay ko naman kung ano ang kaya kong ibigay kay Paolo. Pero sa bandang huli, heto, ako ang umiiyak. I feel so alone and hurt. Pakiramdam ko ng mga oras na yon, pinagkaisahan ako ng mundo. Wala akong magawa, kundi ang umiyak lang ng umiyak. Kasi kung hindi ko ilalabas ng sakit, baka hindi ko kayanin. Baka magkaroon ako ng suicidal tendency. Kaya naman ginawa kong lahat para maging maayos. Ngumingiti kahit nasasaktan pa rin at nagpatuloy sa pangarap na sana balang araw, kung hindi man babalik si Paolo sa buhay ko, may darating na bago. Yung mas okay, yung mas mamahalin ako nang higit pa sa inaasam ko. Umabot ng 9 na buwan bago ako unting na makamove on. Kung alam niyo lang kung anong hirap at iyak ang pinagdadaanan ko, bago ma-realize ko na wala na talaga kami ni Paolo. Hindi na ako dapat pang umasa na may babalik sa akin. Kaya naman tinuon ko na lang aking atensyon sa trabaho, kaibigan at sa paghahanap ng bagong pag-ibig. Noong mga panahong yon, isa si Noel sa mga naging karamay ko. Pagkatapos namin magkakilala ng araw na makita niya akong umiiyak, ay naging malapit kami sa isa't isa. Palagi kong nasasakyan ang pinapasada niyang tricycle tuwing Wednesday. Habang tumatagal, mas nararamdaman kong kakaiba ang treatment na binibigay niya sa akin. Nariyan ang palagiang libreng paghatid sa bahay, pagtitext at pagtawag halos araw-araw. Sa una hindi ko yun pinansin dahil inisip ko na baka friendly at sweet lang talagang tao si Noel. Pero habang lumilipas ang panahon, mas lalong lumalakas ang kutob ko na nahuhulog na ang loob niya sa akin. Trisha! Oh, Noel! Ano
ginagawa mo dito? Sinusundo ka. Nako, hindi ko ba nasabi sa'yo? May lakad kami ngayon ng boyfriend ko. Ganun ba? Eh di, sasamahan na lang kitang hintayin siya. Naku, hindi na. Papunta na yun. Mabuti naman at nakikita na kitang masaya ngayon. Siguro naman sa ngayon, sigurado ka nang mahal ka talaga ng boyfriend mo. Oo naman. Ay, teka. Ikaw, wala ka bang balak na mag-girlfriend? Meron. Kaso yung babae nagugustuhan ko, may gusto ng iba eh. Ganun? Sino ba yan? Kaibigan mo, no? Oo. Isa rin yun sa dahilan kung bakit hanggang paramdam na lang ako. Naku, nahirap nga yan. Pero huwag ka mag-alala. Sigurado ako magugustuhan ka rin nun. Talaga? Oo naman. Ang bait-bait mo kaya. Saka alam mo, konting pag-aayos lang ha. Magiging gwapong-gwapo ka na. Moreno ka kasi. Ikaw lang nagsabi na gwapo ako eh. Oo nga, no? Pero maniwala ka sa akin. Sasabihin ko naman sa'yo kung pangit ka eh. Ay, sandali lang ha. Baka yung boyfriend ko na yung nag-text. Wait lang. Huh? Bakit biglang malungkot ka naman dyan? Hindi na naman daw kasi tuloy yung lakad naming dalawa. May importante daw siyang aasikasuhin. Hey, hayaan mo na. Uwi na lang ako. Gusto mo tayo na lang lumabas? Talaga? Oo, libre kita nakakainin. Mukhang malungkot ka na naman eh. Tara. Sige. Wow, sarap ng mga pagkain natin. Alam mo, namiss ko tong kainin eh. Medyo nagtitipid kasi ako ngayon. Bakit naman tinitipid mo ang sarili mo? Eh, magkano lang naman pagkain na to? Actually, makikita mo nga lang to sa tabi-tabi. Anong magkaano lang? Alam mo Trisha, sa mga katulad kong mahirap lang, masakit na sa bulsa namin yung magbitaw ng 50 pesos para makapagmerienda lang. Bakit naging 50 pesos? Eh, kikiam, isaw at fishbowl lang naman to, no? Siyempre, hindi ako papayag na isang stick lang ang kakainin ko. Dapat marami kasi masarap yung iniulam sa kanin eh. Tapos yung sausawan mo pa, may suka at sili. Naku, nakakaganang kumain. So, sobrang pinitipid mo talaga yung sarili mo? Oo, bawat pisong kinikita ko sa pagpapasada ng tricycle, mahalaga. Pwede nga lang, pati bubong ng tricycle ko, lagyan ko ng upuan para maupuan eh. Gagawin ko yun para lang marami ang kitain. Kaya nga minsan, hindi na lang ako kumakain ng gabi kasi ayaw kong gumastos. Kailangan ko kasi mag-ipon pamparal sa akin. Buti nga, wala akong pamilyang inaalagaan ngayon eh. Teka, nasa na nga pala yung mga magulang mo? Matagal na tayong magkaibigan pero wala ka pa rin nakukwento sa akin tungkol sa kanila. May kanya-kanya na silang pamilya. Naghiwalay sila nung 15 anyos pa lang ako kaya simula nun, mag-isa kong tinataguyod yung sarili ko. Kaya pasensya ka na kung ito lang mapapakain ko sa'yo ha. Huwag kang mag-alala. Susunod, halo-halo naman dito ipapatikim ko sa'yo. Mag-iipon lang ako. 90 pesos? Pag-iipunan mo pa? Hindi ka rin masyadong kuripot, no? Alam mo, ako na lang ang manlilibre sa'yo. Teka, mag-order lang ako na halo-halo. Naku, wag na. Ayaw kong babae nang lilibre sa akin, nakakahiya. Sige, ikaw ang bahala. Huwag kang mag-alala, Trisha. Itong pangako sa'yo. Kapag ako yumaman o magkapera man lang, ikaw ang una kong ililibre sa mga mamahaling kainan. Bakit naman ako agad? Hindi ba pwedeng pinsan o kamag-anak mo man lang? Ikaw ang pinaka-importanteng tao sa buhay ko ngayon eh. Ha? Wala yun, wala. Noel, hindi wala yun. Magsabi ka nga. May dapat ba ako malaman? Gusto mong malaman yung totoo? Sige, sabihin ko na. Hindi ko sinasadya pero nararamdaman ko na unti-unti na nahuhulog yung puso ko sa'yo. Alam ko sasabihin mo sa akin na may mahal ka ng iba pero hindi ko mapigilan na nararamdaman ko eh. Sa una, akala ko wala lang to. Akala ko natutuwa lang ako kapag kasama ka pero habang tumatagal, mas lumalalim. Hanggang sa ito na nga, mahal na pala kita. Pero Noel, hindi ka nababagay sa akin. Okay, alam ko magiging masama ang tingin mo sa akin pero tricycle driver ka lang. Alam ko. Kaya nga hirap na hirap akong umamin sa iyo dahil ganyan ang tingin mo sa akin eh. Pero sana naman Trisha, huwag mong tingnan yung estado ng buhay ko. Pakinggan mo yung sinasabi ng puso ko.
Aalis na ako. Sandali lang, Trisha. Pakinggan mo ako. May boyfriend na ako. Kung hindi mo kayang pigilan niyang nararamdaman mo para sa akin, pues, itigil mo na rin ang pakikipaglapit mo sa akin. Mabait at matyaga namang tao si Noel. Sa katunayan nga, may isa siya sa mga mababait na taong nakilala ko. Pero meron nga lang akong problema sa kanya. Hindi siya mayaman. Isang tricycle driver at hindi pa nakapagtapos sa pag-aaral. At kung bibigyan ko man siya ng pagkakataon, ano na lang ang ipangbubuhay niya sa akin? Para saan pa ang pagtatapos ko sa pag-aaral kung sa isang tricycle driver lamang ako mapupunta? Mayabang na akong sa mayabang pero ginagamit ko lang naman ang aking utak. Sinubukan kong layuan si Noel pero siya naman itong lapit ng lapit sa akin. Palagi pa rin akong hinihintay sa labas ng kumpanya sa tuwing uuwi ako. Na kahit anong pagtataboy ang gawin ko, nasa mata niya ang determinasyon at kagustuhan na makuha ang puso ko. Ito, tubig. Salamat. Ay, so, yun nga. Sa pangalawang pagkakataon, naloko na naman ako. Hindi ka man lang ba naghinala sa una na niloloko ka lang pala ng lalaking yun? Well, meron. Pero, mas sinusulit ko kasi yung nararamdaman ko kaysa sa nakikita ng mga mata ko. Bakit palagi mong hinahayaan ang sarili mo na masaktan? Tsaka umasa sa mga taong hindi ka naman kaya seryosohin. Desisyon mo naman kung gugustuhin mo maging masaya eh. Eh bakit ikaw? Kahit ilang beses na kitang nilalayuan, lumalapit ka pa rin sa akin. Kahit nasasaktan ka na, hindi ka pa rin umaalis sa tabi ko. Kasi mahal kita. Kahit anong pagtataboy mo sa akin, hindi ko magawang lumayo sa'yo. Yung tipong sa tuwing iisipin ko na sumuko na, huwag ka nang hintayin. Hindi ko kaya eh. Mahal kasi kita talaga. Sa'yo ko lang naramdaman yung ganitong pakiramdam. Pero, Trisha, kung hindi ba ako mahirap, kung ako ba yung klase na lalaking kayang ibigay sa'yo ang buong mundo, mamahalin mo rin ba ako? Well, Pakiramdam ko kasi yun ang dahilan kung bakit ayaw mo sa akin eh. Kung bakit hindi mo ako matanggap-tanggap. Pero kung susubukan mo lang, kung bubuksan mo lang yung puso mo para sa akin, kaya kitang mahalin ng higit pa sa inaasahan mo. Yung mundo ko lang naman kasi ang kaya ko ibigay sa'yo eh. Yung sarili ko. Hindi pa ba sapat yun? okay, sige. Subukan natin. Baka nga kasi kailangan ko rin imulat ang puso ko para hindi lang panlabas na nakikita ko, pati yung kalooban mo, yung nararamdaman mo. Talaga? Bibigyan mo ko ng chance? Yun ay kung gusto mo. Kaso, ang kalalabasan nun, magiging rebound kita. Alam mo naman nakakagaling ko lang sa hiwalayan, di ba? Okay lang sa akin yun. Tutulungan kitang makalimot at kasabay nun. Baka sakali ngayon, matutunan mo na rin akong mahalin. Gagawin ko ang lahat para mapasakin lang yung pagmamahal mo. Pinapahako ko sa'yo. Hindi ka magsisisi. Bakit mo pa binigyan ng chance kung hindi rin naman pala bukol sa loob mo? Inaawa na ako eh. Saka, naisip ko rin na, why not, di ba? Akala ko may magbabago. Wala naman pala. Ano ba kasing pagbabago yung gusto mo? My God, Cha! Sa lahat ng mga lalaking dumating sa buhay ko, si Noel ang pinakakuripot. Pinapakain ako sa kung saan-saan lang. Pakiramdam ko nga magkakaroon ako ng sakit dahil palagi isaw, fishbowl at gulaman lang ang pinapakain niya sa akin. Saka, busog na busog ako sa usok ng tricycle niya, ha? Paano na lang kung magkakatuluyan kami, di ba? Ano yung papakain niya sa akin? Usok? Street foods? Ay! Alam mo, Trisha, kung bakit hindi ka masaya, kung bakit palagi ka nalang naiiwang mag-isa. Kasi hindi ka totoo sa sarili mo. Kasi hindi ka marunong makontento. Ang gusto mo kasi, maging maginhawa ang buhay mo. Kaya kahit manloloko, basta mayaman, pinapatus mo. Tapos kapag iniwanan ka naman, iiyak-iyak ka dyan at ngangawa-ngawa na binigay mo naman ang lahat pero wala pa rin. Kasi ang totoo, wala kang binibigay. Ang gusto mo, ikaw yung binibigyan. Alam mo, sa totoo lang, si Noel na nilalait mo. Yan yung nakikita kong magmamahal sa'yo ng totoo. Aanhin ko naman yung pagmamahal kung kumakalam naman yung sikmura ko. Ganyan naman pala yung nasa isip mo eh. Bakit binigyan mo pa rin ng chance? Ano? Trip mo lang? Wala kang magawa? Wala ka rin naman palang pinagkaiba doon sa mga lalaking nanloloko sa'yo eh. Sa kakapili mo nga ng mga manlolokong lalaki, nagiging katulad ka na rin nila.
Kapi ka naman. Oh, Noel. Nandyan ka pala, iho. Pasok ko muna. Noel? Magandang hapon po. Uuwi na lang po ako. Bigla kasing sumama yung pakiramdam ko eh. Mauna na po ako. Sige. Mag-iingat ka. Noel, sandali lang. Noel, Kung tatanungin mo sa akin kung narinig ko ba ang lahat, oo ang isasagot ko sa'yo. Kung hihingi ka ng tawad, sige, patatawarin kita. Nakakapagod lang magtanim ng galit. Noel, intindihin mo naman ako. Bakit ako ba naintindihan mo? Yung nararamdaman ko, yung inisip mo? Hindi rin naman, di ba? Alam mo, tama yung mga kaibigan mo eh. Sana hindi mo na lang ako binigyan ng pagkakataon. Mas gusto ko na yung maghintay kahit alam ko namang walang pag-asa, kaysa yung umasa ko na totoo ang lahat ng ito. Noel, wala ako sinabing maghintay ka. Wala ako sinabing Wala umasa kang ang ka. sinabi. Kasalanan ko naman yun eh. Desisyon ko yun, kaya ngayon, itatama ko ang ginawa kong pagkakamali. At alam mo kung ano yun? Ang umasa sa'yo at higit sa lahat, ang magmahal ng isang katulad mo. Sobra-sobra ang pagsisisi na naramdaman ko ng mga oras na yon. Wala akong intensyon na saktan siya sa ganung paraan. Alam kong nasa akin ang mali, na ako ang may kasalanan. Pero masama bang mangarap na makahanap ng lalaking magmamahal sa akin at ang magkakaroon ng maginhawang buhay? Linggo ang lumipas pero hindi na ako kinausap ni Noel. Ewan ko ba sa sarili ko kung noon ay gusto ko siyang mawala sa paningin ko. Ngayon naman, hinahanap-hanap ko siya. Minsan nagtataka ako sa sarili ko kung bakit parang hinihintay kong magpakita sa akin si Noel para ihatid o magkwentuhan man lang kami kahit sandali. Na parang hindi buo ang araw ko kapag hindi siya nakakasama ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Iniisip ko, baka nga nahuhulog na ang loob ko sa kanya, pero in denial pa rin ako. Itetext ko ba siya? Kaso baka naman magalit pa yun eh. Baka rin naman wala na. Ano ba, Trisha? Mukha ka ng baliw. Ikaw kasi. Magpagkatanga ka rin eh. Okay, bahala na. Patawagan nga. Ayun, nagre-ring. Huwag mo sagutin. Hello? Hi. Pinapatawag. Birthday ni Nani sa Sabado. Tinatanong niya kung makakapunta ka daw. Sabi, pas muna ako ngayon. Busy kasi ako eh. Ha? Talaga? Ano bang ginagawa mo? Nag-enroll ako para sa college. Malaki pang dapat asikasuhin. Talaga? Good to hear that. Yun lang ba yung tinawag mo? Oo. Sige, bye. Na ngayon, Chess mo humingi ng sorry, di ba? Pinalagpas mo pa, boba! Hindi lang pinalagpas. Sinayang mo pa. Ikaw pala. Kayo na ka pa nandyan? Oo, nakokonsensya ka na sa ginawa mo kay Noel, no? Medyo. Gusto ko sana humingi ng sorry, kaso di ko naman alam kung paano ko gagawin yun. Nahihiya kasi ako sa kanya eh. Aba, himbala. Anong nakain mo? Ito naman, kung makapagsalita ka, parang wala akong konsensya. Dati wala, pero ngayon nakikita kong meron na. Siyempre, may kasalanan ako doon sa tao. Kaso, di ko lang alam kung kaya pa niya akong patawarin. Hindi ka nun papatawarin. Alam mo, kontrabida ka talaga sa buhay ko, no? Imbis na i-comfort mo ako, mas lalo mo pa minapabigat yung nararamdaman ko. Dapat lang yun sa'yo, no? Hindi na nga kita magits eh. Kung sino yung mga manloloko, sila yung mga minamahal mo ng todo. At kung sino naman yung nagmamahal sa'yo ng sobra, siya naman yung sinasaktan mo. Eh, hindi ko nga sinasadya, di ba? Saka, nagsisisi na rin ako. May narealize kasi ako Oh, ano naman yun? na hindi ko namamalayan na mahal ko na pala siya. Saka ko lang kasi naramdaman yun nung ilang araw niya akong hindi kinikibo. Ay, namimiss ko na siya. Alam mo, ganyan naman talaga sa mundo eh. Malalaman mo lang ang kahalagahan ng isang tao kapag nawala na siya sa'yo. Minsan, ang mahirap pa doon yung iba.
Wala nang chance para ibalik pa yung mga yun. Kaya maswerte ka. Bakit? Kasi alam kong kaya mo pa siyang ibalik sa buhay mo. Buti ka pa, alam mo. Alam ko talaga kasi nandyan siya sa baba. Ha? Kaya ako umakyat para sabihin sa'yo, kaso kwenentuhan mo na ako. O sige, mag-ayos ka na. Naku, wait lang. Kayos ako. Okay, may tsura ko. Okay. Nako, salamat sa pasalubong mo, iho. Saka dito rin sa pagbabalik ng envelope ni Trisha. Alam mo naman ang batang yun, masyadong makakalimutin. Wala po yan. Noel! Ay, anak, mabuti na lang at bumaba ka na. Ikaw nga ang pumilit sa kanya na dito na maghapunan. Naku ho, wag na. Kailangan ko na rin po kasing umuwi. Dinaan ko na naman po yung mga gamit na naiwan ni Trisha sa tricycle ko. Mauna na po ako. Sige na nga. Mukhang hindi na kita mapipilit eh. O anak, ihatid mo siya sa labas. Sige po. Salamat Salamat sa dala mo para kay nanay. Wala yan. Pambawi ko lang kasi hindi ako makapunta sa birthday niya. Okay. Sige, una na ako. Noel, I'm sorry. Wala na yun? Anong wala na yun? Malaki naging kasalanan ko sa'yo. Dahil sobra kitang nasaktan. Ganun naman talaga sa pag-ibig eh. Hindi may iwasan ang masaktan. Mauna na ako. Noel, mahal na rin kita. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, mahal na rin kita. Baka naaawa ka lang ulit sa akin. Hindi. Totoo na itong nararamdaman ko. Hindi ko nga alam kung bakit huli ko na naramdaman na mahal pala kita. Kung kailan nasaktan na kita, kung kailan lumayo ka na. Tinatanong ko nga yung sarili ko eh. Bakit hindi pa noon? Palagi ako naghaharap ng pagmamahal sa ibang tao. Hindi ko napapansin na yung taong matagal ko nang hinihiling sa Diyos. Nasa harapan ko na pala. Panayandasal ko na sana dumating na yung nakatadhana para sa akin pero hindi ko na malayan. Dumating ka na pala. At ikaw yun, Noel. Pero wala kang kinabukasan sa akin. Sabi mo nga, di ba? Ito lang ako, oh. Malayong malayo sa mga nagiging boyfriend mo noon. Oo, malayo nga. Iba ka nga sa kanila. Kasi, ikaw lang yung nag-iisang tao na nagparamdam sa akin na mahal ako. Ikaw yung palaging nandyan para sa akin. Kaya sana, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon na bumawi sa'yo. Hindi ka nga rito. Bakit? Pasalamat ka at mahal na mahal kita dahil kung hindi, kanina pa ako umalis. Kahit ganito lang ako, may pangarap din naman ako para sa atin. Gusto ko, ako yung lalaking ibibigay sa iyo ang buong mundo. Yung lalaking magiging kaagapay mo sa lahat ng bagay. At humihingi na ako ngayon ng tawad kung medyo matatagalan pero ipapakita ko sa iyo na ginagawa ko ang lahat para sa iyo. Wala nang kaso yung mga material na bagay. Mas mahalaga na sa akin ngayon yung pagmamahal na alam kong maibibigay mo. Yung pag-aalaga na may papakita mo. At pangako ko rin sa'yo na gagawin ko ang lahat-lahat para matumbasan ng lahat ng mga binibigay mo. Payakap na! Sa una naging mahirap para sa akin na tanggapin ang tunay kong nararamdaman. Pero ganun pala talaga, hindi ka magiging tunay na masaya kung hindi mo magagawang aminin sa sarili mong nagmamahal ka. Nagmamahal sa isang tao na hindi mo inakalang makukuha ng buong buo ang puso mo. At sa akin, si Noel ang taong yon. Na-realize ko na pagdating sa pag-ibig, walang mayaman, walang mahirap. Lahat tayo may karapatang mahalin at magmahal ng totoo. Naging masaya ako sa aming relasyon. Loyal, mabait at sweet na boyfriend si Noel. Nagtulungan kaming dalawa para makaahon sa buhay. Sa sweldo ko sa pagiging call center agent, tinulungan ko siyang mag-aral ulit sa kolehiyo. Dahil sa may angking katalinuhan si Noel, nakakuha siya ng half scholarship sa isang universidad.
Nagpapasada siya ng tricycle tuwing umaga at nag-aaral naman sa gabi. Sa darating na Marso ay gagraduate na siya sa kursong Mechanical Engineering. Ang plano namin ay maghahanap muna siya ng trabaho at kapag nakapag-ipon-ipon na ay saka kami magpapakasal.